Magandang araw ng Sabado sa inyo mga kaitsubero. Samahan nyo ko, pasyal tayo ng Las Casas Pilipinas de Acuzar sa Quezon City. Pero bago tayo dumiretso sa Las Casas, daan muna tayo ng Christ the King Mission Seminary Compound. Bali yan yung E. Rodriguez Sr. And nandito tayo mismo sa Christ the King Mission Seminary. So itong structure na ito mga kaitsubero, itinayo 1933 and isa ito sa mga natitirang American era structure dito nga sa Quezon City. And talagang makikita nyo, malakasel ang structure ng building na to, Okay, so ito yung Shrine of Jesus the Divine World, mga kaitsubero. Halika, pasok tayo ng simbahan. Okay, so paalis na tayo dito. Ngayon naman diretso tayo ng Las Casas Pilipinas de Acuzar. Okay, so nandito na nga tayo sa Las Casas Pilipinas de Acuzar, Quezon City. Ayan, so bali ito yung Fernando Po Jr. Avenue. And tapos ito yung parkingan nila. So medyo konti lang, kailangan nyo lang agahan talaga kapag pupunta kayo dito sa Las Casas kasi punuan ang parking dito. Pasok tayo. So galing na tayo ng Las Casas sa Bataan. Pero nung pumunta tayo, medyo mahigpit pa yung paglabas ng mga tao kasi pandemic pa that time. Pero wag kayong mag-alala kasi babalik tayo doon. Ayan. Ayan, so bali nandito tayo mismo sa kanilang restaurant. May entrance fee dito na 100 pesos. Entrance fee on para dun sa mga kakain dito sa kanilang restaurant. Tapos meron din silang day tour na 300 pesos. Ayan, pwede ka na mag-ikot dito. Yung 300 pesos na yun mga kaitsubero, meron na siyang kasamang iced tea at saka bibingka. Ayan, so after nating mag-tour dito sa loob,
diretso tayo dito sa kanilang restaurant para i-avail yung ating merienda. May 7 na lumang bahay dito sa loob ng Las Casas, pero may ilang mga bahay daw na under construction na hindi pwedeng pasukin. Kaya iilan lang yung mga bahay na pwede nating mapasok mamaya dito. Ayan. Alam nyo ba mga kaisubero, karamihan ng mga lumang bahay na makikita natin sa Las Casas, Pilipinas, de Acuzar sa Bataan ay hindi basta-basta mga lumang bahay na binili ng mga Acuzar. So lahat ng mga bahay na yon ay may historical value, may historical figure, may historical events, at hindi lahat ng mga lumang bahay ay binibili ng Acuzar, ng mga Acuzar. So namimili sila ng mga bahay na binibili nila tapos itinatransfer sa Bataan. And maganda yung ginagawa ng Las Casas kasi binibili nila yung mga lumang bahay sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, tapos dinidismantle and then dinadala sa Bataan, tapos nire-reassemble. Kaysa yung mga bahay na ibinenta tapos chinap-chop, iba-iba na yung mga taong bumili ng mga materialis na lumang bahay. So sayang. Kaya ako sinasabi na maganda yung ginawa ng Las Casas kasi binuo nila yung mga bahay sa Bataan at muling itinayo. So dito naman sa Quezon City, hindi lang ako sure kung yung bang mga bahay na nakatayo dito ay galing sa ibang lugar na dinala rito. Ayan, malalaman natin mamaya mga kaitsubero. Okay, so ito yung unang bahay, ayan. Check natin itong bahay na ito. Pasok tayo sa loob. Ito yata pwedeng pumasok. So bawat bahay may history na makikita natin sa harapan ng kanilang bahay. Casa Monroy. So itinayo May 5, 1892, di ba? Casa Monroy was originally located along Calle Arlegui, Quiapo in Manila. Grabe, no? So ulitin ko lang, 1892 itinayo ang bahay. So halika, pasok tayo sa kanilang mahiwagang hagdan. So please remove your shoes before entering. So medyo madilim lang. Very beautiful. Grabe yung mga intricate design ng bahay. 'Di ba? Simula ceiling, walls. Grabe, napakaganda. Ay, huwag na nating hawakan kasi baka may magalit pa sa atin. Baka may magalit sa inyo. Ano meron dito? Okay. So, quick tour lang tayo. Very nice. Napakaganda. So maliit lang siya, hindi siya ganoon kalaki. Tapos wala tayong makitang bedroom, Siyempre hinanap natin yung kwarto. Okay. Next, baba na tayo.
Okay, so dyan tayo galing. Dito naman tayo. Tingnan natin kung pwede tayong pumasok dito. Parang walang nakasulat. Baka dito. Walang nakasulat. Anyway. So walang nakalagay na tanggalin yung sleeper, pero magtanggal na rin tayo. Pero parang ito yata yung inaayos nila. Tingnan nga natin. Kaya pala walang history sa harapan ng bahay kasi ito yung under construction. Yan. So wala tayong makikita dito sa taas. Hindi ka na, baba na tayo. Okay, ito naman ang next natin. Tingnan natin kung kaninong bahay naman ito. Casa Palanca, owned by Don Carlos Palanca. The original house was built in Calle Rosario, Binondo on September 14, 1891. Nababasa nyo ba? Sorry. Napasok tayo. So meron siyang 2 staircase ano. Yeah. So sabi nila nung araw kapag daw dalawa yung staircase, yung kabilang side, hindi ko lang alam ano kung right side or left side. Yung right side ay pambabae. Tapos dito sa left, panlalaki. Kasi nga daw, nung araw, di ba mga damit nila, mga naka-gown lang sila. So para hindi sila masilipan. So separate yung akyatan ng lalaki at sa babae. Ayan. So dito tayo sa, hindi ko alam kung ito yung lalaki. Basta bahala na. So, Casa Palanca, mga kaijubero. So ito under construction din. Pero silipin na lang natin ano. Ayan. Halika na, baba na tayo ulit. Very nice ano. Siyempre yung original na bahay, hinapi lang din naman nila yung bahay na ito dun sa original. Hindi na original siyempre. Yan. Okay. So dyan tayo galing kanina. Okay, so meron nga siyang 7 na bahay dito sa loob ng Las Casas. So 1, 2, 3, tapos ito simbahan, 4, 5, 6, 7. Ito yung kanilang restaurant. Ayan. So next naman natin ito. Itong all cement house. So mamaya daan tayo dyan sa may simbahan. Ito under construction din. Ayan o. Casa Quilayco. The impressive characteristic of this Iloilo house became an inspiration
for the Las Casas Pilipinas de Acozar, Quezon City. Ballroom. Ah, okay, so magiging ballroom ito. Ayan. Okay, next naman natin ito. Casa Alberto. Ayan. Okay, so owned by Doña Isabel Alberto. The original house was built on December 14, 1897 in Calle Nozaleda, Intramuros, Manila. Okay, Doña Isabel Alberto. Saan ang entrance nito, kuya? Saan ang entrance? Oh, ito yung under construction, ano? Okay, so hindi pwede. Ito pwede? Hindi rin. Under construction din po. Okay. So itong dalawa hindi pwedeng umakyat kasi under construction, ano? Ayan. Ito naman, Casa Arroyabe. According to the Philippine ancestral houses, this house, which was originally located in Calle Nueva, was owned by El de Arroyabe. The facade and cross-section of the house, which showcases Victorian features and mirador, followed then required foundation. Ayan. Casa Arroyabe. Okay, so ito na yung last natin. Last na bahay. O parang under construction din ito. Hindi natin ito pwedeng pasukin. Pero may tao sa loob. Casa Boy House. Ito yung nasa A. Bautista. Kinapi nila. Ayan o. Sometimes called the Teotico House, the original Casa Boy, still stand in A. Bautista Street, formerly called Barbosa Street, Quiapo, Manila. Ayan. Okay, so proposed by Don Mariano Teotico in 1895. Teotico House was designed in Neo-Renaissance style that features bulaklak sa trellis, flowers in trellis on its facade. A trend during the Spanish period. So, copy siya mga kaijubero. Hindi ito yung... Kasi yung Casa Boy House ay nandun pa rin naman sa Quiapo. So, ito, kinapi nila, ano. Ayan. Okay, palabas na tayo ng simbahan. Grabing init. Sobrang init. Pwede na yata ako magprito dito sa labas eh. Okay, so ulitin ko lang lahat ng mga bahay dito sa loob ng Las Casas, Quezon City. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And lahat yan ay mga replika. So hindi siya original na bahay. Tapos eto lang yung original na bahay dito. Etong ginawa nilang restaurant. Ayan. Okay, so eto lang yung original na bahay. Ito yung pinakaharap. So tignan natin yung history. Picturean natin.
Okay, so dati siyang bahay ng isang businessman na si Felipe Sangil o Sangil Huico of Porac, Pampanga. Okay, Casa Huco or Huico. So hindi ko alam. Correct nyo lang ako kung alin yung tama. Tapos ito yung kanilang swimming pool na nung binili nila itong bahay na ito, meron talaga siyang swimming pool. So kinapi lang din nila yung original na swimming pool. Ayan. Okay, so ulitin ko lang, ito yung kanilang restaurant dito. Ayan. Ayan. Tapos itong galing oh. Mga basag na tiles, tapos ginawa nilang ganyan. Okay, so akyat tayo sa taas mga kaitsubero. Dapat medyo punod na rin sa boys. May tayo kasi nag-sit ka ng house boys. Wala naman tao dito. Simbagan sila. Okay, so mga function rooms ito. Nandito sa taas. Ulitin ko lang lahat ng mga bahay na makikita natin dito sa loob ng Las Casas Filipinas de Acuzar, Quezon City ay mga replika. Hindi kagaya ng mga lumang bahay na nakatayo sa Bataan. Yun ay mga original na bahay. Ayan. Okay, baba na tayo. Ayan, so nandito na nga tayo sa kanilang restaurant and i-avail na natin yung ating merienda na kasama dun sa 300 na package. Ayan. Live moment to moment and all in between. It's out there just